Daghang salamat, Brother Owa. May buntag kaninyong tanan. Salamat nga naamo. So, daghan ang wala karon no tungod kay nanguli sila sa ilang nagkalain-laing lugar para sa barangay election tomorrow. So, salamat but atong hinumduman that the simplest form of a local church, sumala sa Biblia, 2 or 3 gather in my name, there I am in the midst of them. Amen? So, sobra man ta karon sa tulo. We believe that the presence of the Lord Jesus Christ nakakaroon inintag na sa kamuntagon. Amen? Okay, so malipayon ba ang tanan si Iman? Amen. Welcome sa tuwang Sunday School. So salamat nga wala mo malate. No, so nagpaila ka na nga imong gi-value ang Sunday School. Sunday School, it is part of our Sunday worship. Amen. So garita karon pagpadayon sa tuang lesson mahitungod sa the importance of personal devotion. So Matthew chapter 11 verses 28 to 30. If you have your Bible, please open in the book of Matthew. Okay, so nakabutang diha Matthew 26, 36 to 43. Mao na ato ang main text, but kaning basahon nato karon, sumpay ni siya para makarelate sa continuation sa tong lesson this morning. Matthew 11, chapter 11 verses 28 down to verse number 30. So giangyo kamo sa pagtindog. Tindog na buta, okay? Naman na may bata. Okay. Sige. So, alang sa walay Bible na diya sa screen, atong puli-pulihon kini sa pagbasa. Ako'y mabasa sa verse number 28, kamo sa verse number 29, and then dunganon na to sa verse number 30. Nakita na ba si Iman? Okay, the Bible says in verse number 28, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." Verse number 30, ready to go. "For my yoke is easy, and my burden is light." Let's pray. Amahan namong langit noon. Salamat, Lord, this morning. Salamat, Ginoo, sa protection nga gihatag nimo sa matag usa nga nakaabot mi diri amahan. Walay kakulian. Salamat, Lord, sa imong pag-uban sa tibuok semana. Salamat, Ginoo, nga ikaw gapanalangin sa matag usa. O sa Lord, this morning, I pray sa pagtuon karon sa imong pulong, gamita ko amahan, sa simple ug yano nga pamaagi, Ginoo, that the Holy Spirit of God speak this morning, talk to their heart, nga din ang imong pulong amahan, masabdan sa simple ug yano nga pamaagi, O God. O sa Lord, unas tanan, unsa may mga lama sala nga among na buhat amahan, nga wala ka malipay, Lord, pasaylo amin, tabangi mi mahan, kaya wag yun mi mahimo kung wala imong tabang. So Lord, this morning, ako nagpray, bisan Ginoo sa mga Kristohanon, nga nagpadulong pa lang diri, proteksyon sila mahan, nga din makaabot sila diri nga walay kakulian. So Lord, una sanan, badlungan Lord, ang buhat sa kaaway, nga makapadisturbo, makapadistract Ginoo sa pagpaminaw sa iyong pulong. Ikaw Ginoo maghatag na kung kadaugan, sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Makalingkod ka mo? Okay, so continuation man siya. I hope that every Sunday, excited ta. Amen? Okay, so excited ta. Kaya nga naman, continuation man siya itong lesson. Subot pasabot. Ang atong na putol nga lesson atong Sunday, mura naglantaw kag salida ba nga naputol itong una, padayonon na to karon. Amen? So I hope you have your ball pens and notebook para makatake note mo, makasumpay ta, makarelate ta sa lesson nga atong paghahisgutan this morning. Okay? So, the importance of personal devotion. So, unsa gali ng personal devotion? Kinsa may nakahinumdom? May kay Sunday school man eh. Kinsa may nakahinumdom? Pwede mong mutubag diha. Oh, how about sa likod? Hapit mo na kahinumdom? Hapit ra. Sige, so salamat kaya naiuba na kahinumdom. No? So palihog ko, it is a time, kanalang gi-highlight na to diha, it is a time we set aside to be with God. No? So mga Kristohanon, sa previous lesson sa atong na-discuss na, mangutana ko, na ato na ba nang na-aplikar sa atong matag-adlaw nga pagkinabuhi? Nakahatag na ba tag panahon para sa Ginoo? Naka-set na ba kag time nga kana imong ihatag gayud para sa Ginoo, imo ginang gigahin para sa Ginoo with your Bible, ballpen and notebook,
And after that, mag-pray ka. Naato na ba nang nabuhat? Unta, nabuhat na. Amen? Murag hilo man kayo mo da. Okay na mo? Okay, sige. So, una, ato sa nang i-review para makakonect mong uban, the perception of devotion, mga panglantaw. Una, it is a living relationship. So, nagisgot kini mahitungod sa anak ug amahan. No, so importante kini kay ang personal devotion nagisgot kini it is the perception of this is a living relationship, buhi nga relasyon, okay? So resulta na it is the outgrowth of your new living and vibrant relationship. So kung tinuod ka nga luwas, dapat naani mo ni. Dapat buhaton ni mo ni. Dapat naani sa atong matag-adlaw nga pagkinabuhi. Ato gayod nga gahinan og oras ang Ginoo sa atong kinabuhi. Amen? Okay. Now, when we are born again, ako lang i-review, into God's family, our relationship with God changes. Nakusab from being an enemy. So, unsa may nakapahimo nato nga kontrapastor tungod sa sala. Salamat nga gihigugma tas Ginoo. Ipadala niya ang bugtong anak na mao si Kristo, mao'y bayad sa atong mga sala. And then the moment nga gidawat ni mo si Kristo, from being an enemy to a friend. Amen? And a servant to a son. And a stranger to an acquaintance. Okay, and then letter B, it is a loving relationship. No? Sama-sama nag-uyab ba? No? Kanang bag-o pang naminyo ba nga? Sweet pagyug kayo. No? So, the more any man loves Christ, the more he delights to be with Christ alone. It is easy to say, Lord, gigugmati ka. Do you love the Lord? Kamay raman? Kamay raman? Do you love the Lord? Okay, amen, salamat. Unta, dili lang yun taman ta sa istorya. It is easy to say nga, Lord, I love you. Pero og di kita makahatag og panahon niya, murag basig taman lang kita istorya, no? Kay ang love is action biya. Di ba? Kung nahigugma ka, naagi kay buhaton. Di ba? Dili man pwede nga mayong nahigugma ka, nya ultimong bulag sa utot-utot di ta kahatag. Lisod na. Di ba? So if you love the Lord, dapat natay buhaton. Amen? Okay. So, the more any man loves Christ, the more he delights to be with Christ alone. Lovers love to be alone. And the next is the product in devotion. Una, letter A, it is a time of listening and learning. Okay, so first and foremost, personal devotion is a time of careful listening and learning from the Word of God. Mabito na nga every night, kung unsang orasa ba nga giset nimo nga time, unsang orasa, that's the time nga katuna nimo ang Bible. Tun-ana to ang Bible, kinsay gisultian, unsay mensahe nga atong makuha nga ma-apply nato sa atong matag-adlaw nga pagkinabuhi. Okay, it is a time of listening and learning. As we read His Word, we allow Him to speak to us personally and to teach us precious spiritual lessons concerning the things which happen to us. Okay? Mo nang ingon ang Biblia, Psalm number 1, verse number 2, but His delight is in the law of the Lord. Ma-enjoy ba ka magbasa kag Bible? Gamay raman lagi ni. Mas ganahan pa man siguro ta mag-scroll og cellphone sa itong Facebook kanina, di ba? No? So, Kristohanon ka, if you love the Lord, na malipay ka kung magbasa ta sa Bible. Ano man? Kay kung labi na bitaw, dili ka mangayaw ka alam sa pagbasa og Bible, di gini mo masabtan murag boringan nun ka. Diba? Pero kana bitaw kanang Holy Spirit, magagiyan nimo, maghatag nimo ka alam, nga ang imong gibasa, imo gayong masabtan, ma-challenge ka, ma-encourage ka, ma-enjoy ka sa pagbasa. Amen? Maunang uban, dili kanila tagaag panahon ang pulong sa Ginoo kay para sila boring. Mauna nga usay ang Bible, maabrihan lang pag adlawng Domingo. Pag naa si pastor, mabisita sa balay, maabrihan na gyud ang Bible. No, nya Sunday pagid malimot pagid ag-asa kay butang.
Makapanumangil ba tayo? Ay manhiman, nabilin dahil simbahan. No? Kaya naman, wala ito kita importansya ang Bible. Okay? So, but his delight is in the law of the Lord. Letter B, it is a time of praying and petitioning. After taking sufficient time to understand God's word and to allow the Holy Spirit to instruct us, we then turn to Him in prayer and present our needs and desires before Him. Ano yung Biblia in Matthew chapter 7, verse number 7, ask and it shall be given. Seek and ye shall find. Knock and it shall be opened unto you. Kung nakagipangayo, sige no, padayon lang. Kung pagagihatag, hulata lang, di lang ta magdali. No? Hulata lang. Pero ayag undang sa pagpangayo sa Ginoo. Kaya ang atong Ginoo, di man siya bungol. Kakita siya sa atong gikinahanglan. Labi nagnaagid bitaw kay dako nga gikinahanglan. During sa imong devotional time, that's the time nga i-present nimo, Lord, kabalo ka sa akong gikinahanglan. Mao na nga time. Amen? So, dili lang kay tagod, namang yung mga tao sometimes makaduol man ta, pero unahog yun na to ang Ginoo. Amen? Okay. So, next is your depth of commitment, your quality of service, the product of your devotion. These are the things that count in life. No? So, lots of Christians, sayon lang nila nga makahimo sila commitment sa Ginoo. Pero, taphaw lang. Ang gipangita sa Ginoo, if you made, kung nakahimo gali kag panagsaad sa Ginoo, pakigsaad sa Ginoo, buhata gyud na. Kay dili ang Ginoo dili siya sama sa ordinaryo nga tawo nga atong sa aran niya pakyason ng dayon, maningil ang Ginoo ni ana. Amen. Mabitaw na nga ang commitment, meaning sa commitment kamulang tawon, mura kag niambak og tulay ba nga wa nay balikay. Muna kung unsay gi-commit nimo sa Ginoo, buhata gid na. Wa man kabalo imong tapad, wa man kabalo sa kinsa, ikaw ra og ang Ginoo, buhata na kay panilngon na sa Ginoo. Di man tama kay ngon Lord, joke ra bitaw to Lord oy. Na di ginato na joke-joke ang Ginoo. Dili yun. Your quality of service, the way you serve the Lord. Kung kana nga pag-alagad, tinod anay ba? Misimba ba ka? Tungod kay naigugma ka sa Ginoo. The quality of your service and the product of your devotion, these are the things that count in life. Amen? Hinumduman gid na sa Ginoo. Naka-record na dito sa langit. Amen? Kanang mga butanga kanang gibuhat na to para sa Ginoo. Okay, next is the picture in devotion. Okay. So dirita na again last Sunday ato ni padayonan sa point number 3. O banti ta kay taas kini kanang lesson. The picture in devotion. So letter A, it is like no gisusama kini sa naglakaw diha sa Dios, no? Ang example ni si Enoch. Ingon ang Biblia, Genesis chapter 5 verse number 24, and Enoch walked with God. Wow. Hinduta kay pamalandungon, no? And Enoch walked with God. What if be? I-change na to ng ngalan ni Enoch kanang ngalan nimo karon. Okay. Dongan ta. Okay ha? Isulti nimo imong ngalan. Unsay ngalan nimo? Kanang nga praise, kanang naka-highlight diha. And blank walk with God. Oh, i-change nimo imong ngalan ing ilitok. Okay. Iba nindot no? Enoch walk with God. Okay, listen na to imong ngalan. Instead nga Enoch, listen na to imong ngalan. Okay, ready? Ready na ba? Okay, para makamata po ning uban. Okay. Ready? Go. And Lloyd walk with God. Wow, kanindot pamalandungon. Don't you know? Tungod kay si Enoch naglakaw diha sa Dios. Pastor, nganong naglakaw? Nganong nahitabo man pastor nga he walked with God? Kinamang ko da sa laso for God to ok him na. Wala gituok ka. Lakaw ka di ka mo sa tok. Unti ka nila ha. Okay. Tungod di ana siyang gibuhat in the New Testament in Hebrews 11 verse number 5. By faith Enoch was translated that he should not see death and was not found because God had translated him. For before his translation he had this testimony that he pleased God. Malipay yun ang Diyos if we walk with Him. Kung sa may pasabutan ng walk with God, Pastor. Now, Enoch walked with God in the sense that he spent precious and inherent time when God
to know Him, to understand His will, and to seek to please Him only God. God, in turn, is like a father who desires to walk hand in hand with His children. Di ba ikaw amahan, ganahan ka nga imong anak, kuyo kasi imong anak, manglakaw mo, manglaag mo sa plaza. Di ba malipay ka? Mo share na ni imong anak, nga pa, mauna, di ba? Malipay ang ginikanan. Sama ni anak, to explain to them the things of life and to allay them of their unfounded fears. Now, next slide please. Next slide. To walk with God, you must walk in the same direction with Him. Ano man, pastor? Sa Bible, kita gisusama ta sa usa ka sheep. And Jesus Christ is our shepherd. Nya ang shepherd, naagi na siya dala nga, o si tawag na, kanang magtungkod ba? Nga, murag handles payong ang tumoy. No? Si tawag na, baston, o mauna. Nga kung naay usa ka karniro mo tipas, unsa may buhaton? Birahon. No? Birahon. Kaya nga naman, aron balik. Kaya sometimes kita manggod, may panahon nga mo tipas ta. So ang buhaton, birahon tao niya, og birahon, gilok ba na? Sakit na, oy. Sakit. Dilig yun. Sakit yun. No, sometimes na yung mga Kristuanan nga mo, ditor sila sa kabubuton sa Ginoo, birahon na po. Unsa may gamiton, pastor? Nabay rad, pastor, gikan sa langit, pastor, nga mo kalit lag-anas nung liog, dili ha? Sometimes, no? Through the preaching, through the Word of God, through your personal devotion, marimahin ta. Amen? Marimahin ta. Kaya dili gusto ang Ginoo nga ang atong kinabuhi, diri sa kalibutan, dili mapuslan. Amen? Kaya kung ang Ginoo bitaw paminaw, kaya kung ang Ginoo bitaw, taman lang ta naluwas, pwede biya pagkahuman na tog luwas, kaon din ta niya. Kaya nga naman, mo na gusto sa Ginoo. Of course, nga maluwas ta. Pero nga nung naluwas ka, until now, pamanggihapon ka. Di ba? Kay aron ang atong kinabuhi, magamit og daghan pang mga tao nga pinaagi sa imong kinabuhi, makabaton sa kaluwasan. Amen? Makita nila ba ang iyong kabaguhan sa imong kinabuhi the moment nga gidawat nimo si Kristo og ikaw naglakaw bagayod sa kabubuton sa Ginoo. And then that is, you must be willing to follow and obey Him. Dili lang kay taman kagabasa, gatuon ka sa Bible, but you have the heart, a willing heart, nga mo-obey, musunod sa gusto, sa kabubuton sa Ginoo sa imong kinabuhi. Amen? Okay, next. It is like coming to Jesus. Sa verse atong ibasa kaganiha, in Matthew 11, verse number 28, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Giawag ka sa Dios, giawag ta ni Kristo nga duol mo nako kamong mga nagpoloyahon, mga problema, duol mo nako. Wala man gingon diha ang Ginoo nga come unto me kadtong mga hayahay, mga walay problema. Kisa may walay problema diri bitaas kunong tingkoy. Pastor, sige lang dyan kong problema, pastor. Every time mo atubang ko sa samin, dako kay kong problema, pastor. Ano naman? Problema kasi mong nawong? Sige lang. Ang Bible, gaingon, we are wonderfully and fearfully made. Nya, ma-discourage pa na. Nga ang Bible na may gigingon, we are wonderfully and fearfully made. So, sa Tagalog, sa kamuna, kamangha-mangha at katakot-takot. Ari, fearfully good. Di ba? Bukon na sa amin eh. Okay, come unto me, all ye that labor and are heavy laden. Unsa promise si Ginoo kung moduol ta niya? And I will give you rest. Wow. Rest. Mabita nang bisag discourage ta, bisag problema kay ka, simbag yug ka, kay nag-abot ni mo diri simbahan, rest. Ano man pastor, naglingkod pa lang ni mo daan, rest. Sulod pa lang ni mo daan, manumbag ang kabugnaw sa aircon, rest. Inyag pagkatao-tao, tunga-tunga sa wali, tulog ka, rest. Inyag pagkahumanog simba, mangimuta, alang ka, tindog ka, ay, wow, rest. Diba? Nalimot kasi yung problema, paggawasan si Juan, agoy, pagka na lang, waman ito, mataklobing inan-unan sa balay, kikaon to si Iring.
Sige lang, basta ka naka-rest ka. No? Kaya nguban, kahagok na. No? Rest. Duol diha sa Ginoo. And then in verse number 29, take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. Ganahan kita, magisgot na galig pahulay, ganahan diyo kay taana. No, kaya bisag kaniyong ba magtrabaho, sige lang pahulay, na trabaho, ningil day sweldo. No, ganahan kita pahulay, oy. Ubang gali no nalabian nagpahulay, mata na lang dagkaon ang grabiha po na, oy. No? So, in verse number 30, for my yoke is easy and my burden is like the Lord Jesus is highly aware of our heavy burdens and desires. No, kabalo ang Ginoo sa unsay problema nimo karon. Kabalo ang Ginoo sa unsay mga desire nimo karon. Kabalo siya ni ana. Okay? That we come to Him in our devotional time to cast our burdens on Him and to take on His yoke. Kaya ang yoke magod sa Bible, no, sa una ang yoke, duha na kabuok ato ay isa ra man no. Sa una duha ka buok. So dapat dili gyud pwede nga ang isa ka sa isa gibutang nimo kabayo nga diri pikas kabaw. Amo ta ningon ng Bible, be not unequally yoked together with an unbeliever. Di ba? So duha ka buok, okay? No? And then unsa man na diha? Unsa may ibot pasabot? Unsa may gimin ana, which is to do His will. Amen. We will discover that in the long run it will be most easy and light, no? So pastor, mayong ka, pastor, lisod bang kaayo pastor ang magsunod sa kabubuton sa Ginoo? Of course, yes, listen bang yun kay tawro ta, usahay, dili ta ganahan. No, may mga panahon na di ta ganahan, labi na kanitong unod, basta pang Ginoo nagali, di gani ganahan, abitan ang kanunay naton i-fight. No, nakinahanglan ta grasya og tabang sa Ginoo, but hinomdumi. Kasi nagtuo kag mas lisod kayo ang magsunod sa kabubuton sa Ginoo, but paminaw. If you think that being in the will of God is difficult, try being out of His will. It will be even more difficult. Nagtuo ka nga lisod ang magsunod sa kabubuton sa Ginoo, sulayi nga wala ka sa kabubuton sa Ginoo, mas lisod ug pait ang kinabuhi. Being in the church every Sunday, it is the will of God. Having your devotional time, it is the will of God. Sulay gali nga dili na ka musimba. Sulay gali nga di na ka mohabasa og Bible. Mo na pinakalisod. Wag na pinakalusod. Muna sayo na lang ta nga mundang na lang ko eh. Ano man, wa naman ta. Wa naman ta sa kabubuton sa Ginoo. Wag na pinakalusod. Okay? Muna in 1 Peter chapter 5 verse number 7. Casting all your care upon Him, for He careth for you. Next slide, please. Next slide, please. God's favorite word is come. Diba? Anytime pwede tayong makaduol si Ginoo. Ay mga tao karon no, duolan nimo, muduol, makaduol pa ta. Pero ambot lang nagkahuman na makaduol pa ka ta. Pero sa Ginoo, anytime kung muduol ka niya, di gyud ta niya talikdan. Di gyud ta niya talikdan. God's favorite word is come. In John chapter 6 verse number 37, all that the Father giveth me shall come to me, and him that cometh to me I will in no wise cast out. Di gyud ka talikdan, di gyud ka isalikway sa Ginoo, oy kumuduol ka niya. Ikaw kuno bi, kung ang imong anak miduol nimo na siya gihangiyo, na siya gipangayo, imo ba nang talikdan? Nakita nimo sa dagway si imong anak, may kay mo paloylo, oy. Di ikaw kumuto nimong kasing-kasing, mapugos na lang kag buhak sa imong tinigong. Mapugos na lang kag withdraw dito, kinaluoy kasi imong anak. Maluoy magdali kang ginikanan, how much more nga ang Ginoo? Kung moduol ta sa Dios, di gyud ta niya isalikway. Dili lang po sa panahon nga nagkalisod ta, ay hata moduol sa Ginoo. Every time, every day sa atong kinabuhi, kinahanglan tang moduol. Ano man, kay matag adlaw sa itong kinabuhi, pakig-away ba ni? Dili, pakig-away si mong silingan. Pakig-away ni sa atong unod, sa yawa. Munang inig ka, gabi it is time na po nga mo recharge na po ta. Tabang, mangayo na po tagtabang sa Ginoo for tomorrow nga ato na pong bugnoon. Amen?
Okay. So, letter C, una, letter B, it is like coming to Jesus. And then letter C, it is like abiding in Christ. Okay, ingon ang Biblia, I am the vine. Next slide. John 15 verse number 5. I am the vine. Kisa man ang vine? Dili si divine ha. Una mo kay ngalan karon nga divine. Dili na. I am the vine. Kisa man ang vine diha? Si Jesus. Ye are the branches. Kisa man ang branches diha? Ha? Hello? Oh. Mga Kristohanon, katong mga luwas, he that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. Notice this phrase, for without me, ye can do nothing. Na ba kayo mabuhat kung walay tabang sa Ginoo? Wala. Kisa may gahatag na to kaalam. Ginoo. Kisa may gahatag ni mo kusog. Imong vitamins? Imong healthy diet? Ginoo. Munang for without me, ye can do nothing. Amen? Just as the branch cannot bear fruit by itself, no more can we except we abide in God through devotional time as we quietly draw upon His power, wisdom, and grace. Now, inunani, kung dugay na kang Kristohanon, and then you desire nga na kay madala diri sa simbahan, masulwining nimo, ma-Bible studyan nimo, na-invite nimo sa pagsimba, and until now nagpadayon, if you desire that, kinahanglan gitag tabang magpadikit diha sa Ginoo. Bisan pagdugay na kang Kristohanon, maayo kay ka masulwining, ang imong gisulwining mihilak. Nga naman, pastor, ning hilak, kinatumban ang hingron, bisan pag tumbling ka diha, aron mo tuo na. Kung walay gahom tabang kaalam ni hatag sa Ginoo sa tuwa, wa gyud tay mahimo. Nagtuo ka nga kana siya maayo kayo, good ground kay sa pastor, nindot kay sa maminaw pastor. Nagtuo kag mabunga na nimo kung dili gyud katagihan sa Ginoo, di tatabangan sa Ginoo, wala. Wala gyud. We can do nothing. As believers, we can only bear fruits through Christ. We cannot artificially produce fruits by it ourselves. Di kita imong magbungahon kung dili ta makadikit sa punuan. Dili gyud may manang pareha ng kahoy karon nga nanay bunga. Sanga plandaan, unsa may mahitabo sa sanga kung maputol siya wa sa nakakonek sa punuan, unsa may mahitabo? Ha? Sugnod. Sugnod gyud na kay gabok naman na. Di ba? So dili kita mahimo magbungahon kung dili kita makadikit diha sa Dios. And then, masisayurot na mahuman ron. Okay. Kaya naminaw mo. Next, it is like coming into the presence of God. Amen? Now, in Psalm 16, verse number 11, okay, Thou wilt show me the path of life. Ang kailangan ko na yung praise, oh. And in Thy presence is fullness of joy. Amen? Diha sa presensya sa Diyos, puno ang kalipay. Amen? Munang naaman, we believe that the presence of the Lord Jesus Christ is here today, nakakaroon diri, muna malipayon. Ta, walay rason nga magmagulanon tayo, basta naata sa simbahan. Amen? Smile po mo diha, kaya mundang na karoon, kaya mundang kinain na makinantawan ng uban. Smile mo diha, oy. Kaya naman, naaman ta simbahan. In Thy presence is fullness of joy. Pastor, nag-smile man ko, pastor, pero akong nawang murag bisang saan na smile pastor, murag man yung gihapog na suko. Sige na lang, smile man yung kana. Imo na lang mata pakatawa ah. Kung imong ba, digid mo smile. No? Pagsulod ni mo simbahan, isuot, wear your inside smile. Amen? Labi na bitog na imo shake hands ni mo. Ma'am, sir, good morning. Smile po. You know? Ma'am, sir, good morning. Good morning. Di good. Akong morning karon kay away me. Di good akong morning karon kay wala lawag yung manok. Nilakaw ko ritso. Sige lang. Because in Thy presence is fullness of joy. Amen? Smile mo diha. Okay. Dayon ta. And at Thy right hand there are pleasures forevermore. Amen? Diha sa kabubuton sa Ginoo.
diha kita malipayon. Amen? Now, those who truly know and have experienced the peace and joy of being with God in their devotional time often wish that those precious moments would last forever. Di ba, kamantay ka? Di ba, kung naay events sa imong kinabuhi ba, naay napangitabo sa imong kinabuhi ba, nga malipayon kay ka. Di ba, makaingong ka nga unta, kini nga kalipay, unta ba nga di na gini mahuman ba, malipayon na anta perminti, no? Murag, pastor, kuya, na po nang malipayon ta perminti, pastor, kung ginagyo ta mag-uol, pastor, mura naman ta nagapatid-patid o lata, sige na lang tangisi, lahi po na, ha? Kana bitaw na, pangitabo si mong kinabuhi ba? No, sama nini. Nga, because devotional time, no, it is a precious moment ba? Nga, unta, it will last forever. Nga, hangtod sa imong kinabuhi ba, malipayon ta. Pero how ka man nga, mapadayon na nga precious moment? Muna nga sa matag-adlaw nimo sa imong kinabuhi, gahinan gid nimo ang Ginoo. Ay harata mo undang anang devotional time nato kung wala na ta diri sa kalibutan. Amen. Ay harata mo undang. Di kita mo kung natupag mga imong mga prayers, mo undang na kaayaw. Kabantay ka sa humay. Humay ba humay? Kanang gitanom ba, no gitanom. Unsao man nimo pagkahibalo nga ang humay na ana say sulod. Ha? Muduko. Pero kung wala gali, unsa man? Straight, no? Ang punto ni ana, the more ka nga gibless sa Ginoo, the more ka nga mo-humble down sa imong kaugalingon. Amen? Kung gibless na gali ka sa Ginoo, mundang na kasi imong pagampo, prayer time, Bible reading, ayaw. The more na kita nga modul sa Ginoo. Amen? Itubag mga sa Ginoo, how much more nga? The more na ito siya pasalamatan. Amen? Okay. The fellowship with God is delightful beyond all telling. Ingon si Tozer. Amen? No? It is kanabitang unspeakable nga kalipay nimo kung mahatag at panahon sa Ginoo. O ginay pinagkanindot nga time. No, sa atong gi-review sa una at last mga pipila ka sanding labay, mura bitaw ka ng it is a time nga kana ma-refresh ka. Mountaintop experience ang atong bation if we have time kung migahin kag panahon diya sa Ginoo. Okay, next. This is the last. Okay. This is the last. It is like waiting upon God. Ingon ang Bible, Isaiah 40 verse number 29. He giveth power to the faint, and to them that have no might, He increaseth strength. Even the youths shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. In verse number 14 in Psalm 27, wait on the Lord. Be of good courage, and He shall strengthen thine heart. Wait, I say, on the Lord. Now, sa atong pagulat diya sa Ginoo ba, in our fast-moving society, we are often under much pressure to run ahead of the Lord without spending time with Him in waiting for Him to guide us and empower us to be victorious in every circumstances. Kung sa atong pagulat bitaw diya sa Ginoo, kung wala bitaw tayo devotional time, labi na bitaw karon kung sige lang kag-update sa mga news, maapektuhan tayo. Paglantaw nimo sa imong cellphone na napo dito nga nahitabo na pud gagubat na pud mao na pud na. Grabe ang pressure. Grabe ang pressure. Pero kung mupali ka sa Bible, kung muhatag kag panahon sa Ginoo, masabtan nimo tanang butang nahitabo na, gisulti na sa Bible, and then atong ma-realize that we are, in spite of those pressures in life, we are victorious. Amen? We are victorious. Mao ni naka-blessing. Amen? It is like waiting upon God. When you go to the Bible, even the youths shall faint and be weary, and young men shall utterly fall. Matag karon og unya, abot gyud ang panahon nga naa gyud ang mga discouragement, kaluya. Pero always remember that we are victorious. Amen? So, there is no time lost if you are waiting on the Lord. Eternity. While waiting on the Lord, unsa man ang imong gibuhat. Samtang naghulat ka sa Ginoo ba?
unsa man ang imong gibuhat. Wala ba'y oras nga nasayang or daghang oras nga wa mapuslan. Kaya naman, wa man nato tagaig panahon ang Ginoo. Wa man nato tagaig panahon. While waiting diha sa Ginoo, unta walay mga oras nga dili masayang. Amen. Unta walay oras di masayang. Tagaan nato siya panahon. Kaya ang hulagway sa devotion, it is like waiting upon God. Amen? Hello? Ato ni padayon on next Sunday. I hope nga naa mo, aron makakonekta, mapadayon na itong lesson. Dili ta mabitin. Amen? Okay, so I hope nga na mo nasabdan. Let's pray. Lord, salamat Ginoo sa imong pulong. I pray, O God, kinito mo labayng kawang sa mong kasing-kasing unahuna. Amo itong ma-apply, matag-adlaw nga pagkinabuhi. Ikaw mag-bless, O God. Ikaw magkapanalangin sa magpadayon. Ikaw mag-bless sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. So let's have a break at least 5 minutes.